Maaliwalas na ang panahon, kaya baka gagawa na naman tayo sa mga gawain sa labas. Hindi katulad sa nakaraang 2 linggo na halos sa loob ng bahay na lang tayo dahil sa walang tigil na ulan. Kaya for today's video, gagawa naman tayo ngayon ng maliit na kulungan ng baboy dahil nga sa palaging pag-ulan kaya hindi natin to nagawa. Pati ngayong nabili nating biik ay hindi pa natin nakukuha dahil nga gumanda na ang panahon ngayon. Samantalahin na nga natin ang paggawa ng kulungan. Umalis naman kami ni Bel para bumili ng bakal para dito. Pati na rin sa mga ibang kailangan pa nila. Maaliwalas na nga ang paligid dahil sa wakas sumilip na rin ang haring araw. Hindi na rin ako nagsuot ng bota ngayon dahil nga tuyo na ang daan. Hindi na naman mahihirapan ang mga bata sa pagpasok. Yun nga lang, hindi pa rin pwedeng ibaba ang tricycle dahil sira na ang ibang bahagi ng kalsada natin. May mga parte kasing malalim na dahil sa dinaanan ng tubig. Unting tiyaga muna tayo. Makakauwi rin ang tricycle natin kapag tapos na ang tag-ulan. Sumama pala sila Joy at ang kanyang kapatid dahil may meeting sila ngayon sa eskwelahan sa Tagudtod. Ito pala ay ang unang PTCA meeting ngayong taon. Ako sana ang dadalo pero na taon namang may lakad tayo. Sa pagpunta naman namin ng bayan, itinaan pala namin sa shop ang tricycle. Lumuwag kasi ang kadena nito at kailangan mahigpitan. Pagkatapos, eto na nga, dumiretso na kami sa hardware. Kailangan kasi naming magmadali at makabalik agad para sa mga kailanganin nila sa paggawa. Bumili pala ulit ako ng steel matting para naman ito sa labahan natin mga nanay. Tapos na rin sana ito pero kinulang kasi tayo ng steel matting. Pero sa ngayon, uunahin muna natin ang paggawa ng kulungan ng baboy. Samantalahin natin na maganda pa ang panahon. Baka kasi may bagyo na naman, hindi na naman natin magawa. Di bale na muna ang steel matting dahil kahit umuulan, pwede nating gawin to. Nakakahiya na rin kasi sa binilhan natin ng baboy. Mag-iisang buwan na kasi mula nang bayaran natin ang kanilang biik. At para naman hindi masyadong nakakahiya sa kanila, mag-aabot na lang tayo ng karagdagang bayad kapag kinuha na natin. Sa wakas, nakauwi na rin tayo. Bago pa kami makarating dito sa pinagpaparkingan, tinawagan ko na agad si tatay sa two-way radio para ipaalam na nandito na kami sa taas. At sinabihan ko na rin si Sian para sumama din para may kasama kami sa pagbitbit sa mga dala-dala. Pagkakuha naman sa kanilang mga dalain, nauna na rin silang umuwi mga nanay. Dahil inintay ko pa kasi si tatay, didala naman ni Joel ang isang sakong simento. Nauna na rin dahil mukhang uulan. Si Bal naman ang nagdala sa mga bakal. At si tatay, dinala naman niya ang steel matting. Wala naman akong sinayang na oras pagdating namin sa bahay. Nagluto na rin ako ng pananghalian. Agad na akong nagsalang ng bigas at inasikaso ko na rin agad ang ulam. Magpapaksyon na lang ulit tayo ng tilapia. Tanghali na kasi at ito lang ang naisip kong madaling lutuin. Habang inaasikaso ko naman ang ulam natin, nagtaka ako at bigla lang namatay ang apoy sa kalan. Naubusan na pala tayo ng gas at dahil magsusundo naman si Braille, pinadala ko na ang tangke para makarefill na din. Sobrang laking tulong talaga kapag may reserba tayo mga nanay. Lalo na kapag ganito nagmamadali ka sa pagluluto. Kung sa bagay, hindi namang problema dahil marami namang kahoy. Kaso nga lang kapag minamadali mo ang pagluluto, mas maganda pa rin kapag may gas tayo. Habang hinihintay ko naman maluto ang paksiw, inasikaso ko naman ang gulay ni tatay. Alam nyo na, bawal sa kanya ang inasiman. Habang abala ako dito sa kusina, abala naman sila sa kanilang ginagawa. Naghahakot si tatay ng buhangin. Habang si Joel naman, tinatapos ang paghuhukay sa kanilang pagpupunduhan. Dahil tapos ko na rin ang pagluluto sa isda, ililipat na natin sa mesa para may salang ko na rin ang paglulutuan natin ng gulay. Nang matapos na kong magluto, sakto naman ang pagdating ng mga bata. Eto nga at nakahanda na ang pagkain sa mesa. Hintay lang namin makapagpahinga sila. Pagkatapos ay sabay-sabay na kaming kumain. Inahaponan, ito naman ang ganap nila dito sa may kulungan. Dahil nag-iisa si Joel kaninang umaga at wala siyang kasama. Ito lang munang paghuhukay ang natapos niya. Umakyat kasi ng bundok si tatay kanina para magpastol ng kalabaw. Ano kasing pagpapastolan dito. Kaya naman doon na lang dinala ni tatay. Mga nanay, samahan natin sila sa pagbubuhos sa pundo at pati na rin sa pag-aasinta nila. Habang pala nagbubuhos si Joel, naglalagay naman ng mga bato si tatay para daw mas matibay ang pundo natin.
Pagkatapos ito na, sinimulan na ni Joel ang pag-aasintada. Maya-maya, inutusan naman ako ni tatay para magputol ng alambre. Napakabilis ng oras. Oras na naman para umakyat si tatay sa bundok para asikasuhin ang kalabaw natin. Habang naghahanda sa pag-alis, narinig kong inaaya niya si Sian para may kasama daw siyang umakyat. Kaya bigla ko namang naisip ang sumama. Namiss ko kasi ang pag-akyat sa bundok at dahil malalim ang tubig sa sapa, nagpakarga naman si Sian kay tatay para makatawid. At habang naglalakad naman ako sa tubig, naalala ko na naman ang mga panahong dito pa ako naglalaba. Kasama ang mga maliliit na bata. Yun bang daladala mo ang mga maraming labahin habang kinakarga mo naman ang anak mong maliit? Sobrang hirap na karanasan bilang nanay. Pero ngayon, hanggang alaala na lang dahil maputik at madulas ang daan. Nasira naman ang tsinelas ni Sian. Kinuha nga ni tatay para maayos ito. Tumigil muna si tatay para maayos ang tsinelas ni Sian. Natanggal pala ang dahon nito. Mabuti na lang at hindi napunit. Magsisimula na palang pag-akyat natin. Ramdam ko, mahina na nga ako sa pag-akyat. Napakadali ko nang mapagod. Ay nako, ang batang ito parang walang kapaguran talaga. Mula dito, iniwan naman kami ni tatay. Dumiretso naman kami ni Sian kung saan niya inilagay ang kalabaw. Sa wakas, nakita naman namin agad dahil sa pagod na paupo na lang ako. Sakto naman ang pagdating ni tatay. Pumunta pala sa isang banda kung saan niya sana ilalagay ang kalabaw. Pero sabi niya hindi na lang daw. Hindi raw kasi maganda ang paglalagyan doon. Sabi pala ni tatay, papainom muna niya ang kalabaw sa may sapa. Kaya eto, kukunin na niya ang kanyang kalabaw. Kami naman ni Sian na una nang bumaba sa may sapa. Maliit lang ang sapa na to mga nanay. Hindi katulad dun malapit sa bahay na malaki. Kapag ganitong tag-ulan kasi lumalabas na ang mga bukal sa bundok. Pero malinis ito dahil walang nagdudumi. Agad naman akong lumusong sa tubig. Sinasaway naman ako ni Sian dahil marami daw linta. Pero hindi ako natatakot sa linta mga nanay. Eto na nga, agad namang uminom ang kalabaw, halatang nauhaw din. At nang matapos ng uminom, pinaliguan naman ni tatay. Wala kasing malalim dito na pwede niyang paglangoyan. Kaya ayan, hanggang saboy-saboy na lang. Dito pala malapit sa daan nilalagay ni tatay ang kalabaw natin. Mas maganda na dito dahil patag. At itong kasama naman natin, iginalaw na naman ang kanyang kalikutan. Habang si tatay gumagawa naman ng pagtatalian sa kanyang kalabaw. Ano bang tawag sa Tagalog ang hawak ni tatay? Pa-comment naman po sa baba. Ito namang si Sian, ine-enjoy naman ang pagpunta natin dito sa bundok. Ito pala
pala ang batang malikot na at makulit pa. Pinapabayaan ko na lang sa kanyang trip mga nanay. Abe, tuwang-tuwa talaga ang batang to kung saan na lang nagsusuot. Bababa na pala tayo neto mga nanay. May isang pine tree pala dito sa mismong madaanan. Malapit nang maubos ang puno at dahil yan sa apoy, may nakita naman si tatay na tuyong kahoy. At eto nga, kinuha na niya para may panggatong naman tayo. Nako naman, mistik na naman ang nadaanan natin. Mataas na nga, madulas pa. Tatawid na naman tayo sa sapa at dahil may hawak tayong cellphone, natakot ako na baka madulas kaya kumapit naman ako kay tatay. Dito ko na naman tinatapos ang ating makaganapan for today's video. Salamat sa inyong panonood. Abangan na naman ang aming makaganapan bukas. Ingat po sa lahat.